Good day, STIers! This is John. I am Denise. And I am Jasmine. And welcome to Freshy Talk! Cut na yun. So, ayun na nga. Mga college student na tayo. Paano na? Hindi ko alam. Ikaw, nahihirapan pa din sa adjustment. Yes, I am still currently adjusting din. Ako rin. Wala kasi ako kakilala na college student. So, hindi ko alam paano ko i-manage lahat. Yes, everything is new. Nakaka-overwhelm lahat. Sobra. In spite of the overwhelming situation that we are in, how do you feel right now? Even though I'm still struggling to fit in, I'm still looking forward to what more can college offer to me. Ito, kahit nag-a-adjust pa, pero kaya natin to. Pero, never give up, never what? We are here now at Typica to interview someone who is very familiar with our sources and currently managing the organization action. So let's all welcome Kuya Mark. What's up, kumare at kumare? This is Marcos Sambala, 21 years old from Taytay, Rizal. I'm a fourth-year college student pursuing a degree in Bachelor of Arts in Communication, and currently I'm the president of Association of Communication Students, or ACTIONS. So, hello po Kuya Mark. Welcome here. Thank you sa pag-invite sa akin bilang guest ninyo. Thank I feel you so po. honored. Thank you for being here. So, we have some questions po na need to be answered by you because we know that you're very passionate about helping students, especially in their communication skills po. And I'm also one of your fans. Wala, thank you. May fan pala ako. May fans pa ako. Yes po, we're your fan and we're really curious how you're doing in life and how you handle those obligations in school. So, what are some factors that have inspired you to continue college experience? Actually, maraming factors. Siguro nung senior high school pa ako, before ako graduate, ang daming mga factors akong kinonsider. Una is yung passion ko. So, kwento ko lang, kasi yung parents ko kasi, yung family ko, ayaw nila ako mag-communication na course sa college. Gusto nila ako maging business student. So, ako kasi, di naman sa ayaw ko sa thesis, pero feeling ko kasi mas may bibigay ko yung best ko, yung galing ko talaga, if nasa communication ako. That's why nag-UMS din ako nung senior high school ako. And then, ayun na nga, una yung passion ko. So, I really love communicating with other people. I love going to different places. Kasi feeling ko kapag nakakaalis ako sa comfort zone ko, nakakaalis ako doon, and nakakapunta ako sa iba't ibang lugar, nakakausap ako ng ibang tao, feeling ko mas marami akong natutunan. Kasi yung mga experiences ng ibang tao, meron tayong natutunan dyan, and at the same time, natutunan sila sa atin. Pangalawang is yung interest. Actually, yung talagang goal ko, ba't ako nag-communication major ngayong college? Kasi gusto ko maging TV reporter sa TV. Bibig sa GMA. Yun talaga yung goal ko kasi bata pa lang ako mahilig na ako manood ng mga documentaries, sa Eyewitness. Yan, idol ko si Cara David, so paggawa ng mga documentary. So yun yung pinakadalawang factors na consider ko pursuing this career in college. Wow, we are really glad that you followed your heart despite of the pressures that you have encountered. Actually, importante talaga yun na sundin mo kung ano yung nasa puso mo. So, kailangan mo nang i-pursue yung nasa puso mo and eventually lalabas din yung tunay mong galing. Exactly. Always follow your heart lang. Be passionate in everything. So, can you provide some tips to how do you handle your time in college? Actually, isa to sa mga pinakamahirap na i-utilize sa college yung pag-handle ng oras. Kasi sa college kasi parang sa isang araw pa lang ang dami mong ginagawa and mahirap siyang pagsabayin. Ang dami mong mundong tinatapakan na kailangan mong mabigyan ng pansin. So bilang isang estudyante, pinaka-main consideration ko talaga nung nag-start ako, nung freshie ako, is proper time management. Cliche siyang pakinggan, parang paulit-ulit siyang napapakinggan, pero kailangan talagang magkaroon ka ng maayos na pagsasaayos ng oras. Like, you need to prioritize the things that really matters. Kailangan meron kang mapa na parang
yun yung susundan mo para meron kang proper guidelines sa kung ano yung gagawin mo sa isang araw. And pangalawa, aside from proper time management, dapat may discipline din tayo sa sarili natin. Kasi walang sisa yung mga plano natin sa buhay kung wala tayong disiplina sa sarili natin na gawin yon. Kasi aminin man natin o hindi sa lahat ng pagkakataon masipag tayo, determinado tayo, or motivated tayo. May darating talaga yung mga araw na tatama rin tayo mag-aral, na tatama rin tayo makapag-interact sa ibang tao, na tatama rin tayo gumawa ng mga tasks sa school. Pero kung meron kang discipline, meron kang drive na ipagpatuloy lahat ng mga dapat mong gawin, eventually magagawa mo lahat ng mga nasa plano mo. Kailangan tayong maging committed sa kung ano ba yung ginagawa natin. Parang lahat ng ginagawa natin, lagyan natin ng puso. Kasi kapag mahal mo yung ginagawa mo, kahit nakakapagod, parang pag natapos mo siya, magiging fulfilling pa rin siya sa pakiramdam. Kapag committed ka sa isang bagay, kahit mapagod ka, magkakaroon ka pa rin ng drive na ipagpatuloy ito despite the odds and obstacles. Ayan, commitment, proper time management, and discipline. Okay, so very well said po as a student who's having a hard time managing her time right now. Very na-inspired po ako sa sinabi. Yes. So for our next question, what advice can you give to students to stay motivated and avoid procrastination? Actually, sa procrastination, minsan kasi nagpo-procrastinate din ako, hindi talaga siya may iwasan. Lalo na kapag maraming ginagawa, mas doon ka lalong nagpo-procrastinate kasi parang nakakatamad magsimula, lalo na kapag sobrang dami ng binibigay na task. Pero wala kasi tayong choice, so you really have to get yourself out there. Kailangan mo siyang simulan no matter what happens. Sabi nga, the journey to 1,000 miles begins with a single step. So kailangan mo lang magsimula. Aside from being a student, we also have a life outside. We have friends, family, and then other relationships po na form. So the question is, how do you balance academic responsibilities with social life? Ooh. Okay. Dito naman sa social life, simula kasi nung elementary ako, nagiging member na ako ng mga organization. Nung elementary ako, member na ako ng Supreme People Government. So yun yung student council. Then, nung junior high school naman, naging president ako ng student council namin, which is SSG na yung tawag, Supreme Student Government. And then nung nung senior high school, naging president ulit ako ng research club namin. So ngayong college naman, president ulit ako ng Actions Association of Communication Students. So sa dami ng mga organization na yun, marami kang taong makikilala. And eventually, yung mga members mo doon, mga co-members mo, co-officers, magiging kaibigan mo rin sila. And I believe, importante na kaibiganin mo yung mga members mo, yung mga co-officers mo, kasi hindi kayo magpa-function as one kung may ilangan sa sarili niyo or nagkakahiyaan ka. Aside from that, medyo active din kasi ako sa social media. Mahilig akong mag-post, pero wala akong ka-chat. So ayun, siguro yun yung nagiging yung social media, siya yung nagiging window to the outside world. Yung nagiging parang kaibigan ko pag nasa bahay ako. Kasi pagdating naman sa bahay, parang yung mga kaibigan ko naman, parang hindi rin naman sila mag-chat. Siyempre, may sarili rin silang buhay. So, kailangan mo ng sarili mong paraan para magkaroon ka ng social life. Hindi sa lahat ng pagkakataon na kailangan mo ng kaibigan or kailangan mo ng mga kasama. Minsan, sarili lang natin sapat na. So, parang self-love para sa mga single. Pero oo yun. Pero importante talaga yun na meron kang me time sa sarili mo. Kasi ako, akala ng ibang tao, galit ako kapag naglalakad ako mag-isa or kumakain ako mag-isa. Alam nila galit ako. Pero for me kasi nagkakaroon ako ng peace, na kapayapaan kapag mag-isa. Memorable experience where you had to decide between studying and attending a social event. Sa college, so last sem, sa sa Arts and Sciences Department, sa department natin, mayroon tinatawag na Media Fest. So parang ito yung pinaka-big event ng BACOM and ng BAMA. So dahil, nung time na yun, nung last sem, pa ako VP, Vice President for Journalism. So, medyo matrabaho siya kasi kailangan mo gumawa ng mga scripts, kailangan mo gumawa ng mga caption para ipopost sa page, and kailangan marami kang connection sa iba't ibang tao kasi syempre event yun. And
parang 3-day event siya. So, kailangan extend mo talaga yung sarili mo doon. And at the same time, kahit tuloy yung event, may pasok pa rin. So, ang kailangan na talaga doon is proper communication. So, as a communication student, kailangan magaling tayo mag-communicate ng mga problem or yung mga obstacles na hindi na natin kayang gawin. So, pag may mga social event or social gathering, huwag natin solohin lahat. Parang learn how to allocate things. Along the way, there are people who will extend their hand to you para magawa yung isang task. So ayun, and aside from that, you also need to communicate with your teachers na, hello ma'am, may event po kami. Ayun, magbigay ng excuse letter for formality. So, any tips or advice po sa college student or some freshers na nanonood sa atin na who struggled po with academic and performance? Okay. Actually, dumaan din naman ako dyan. Siyempre, naging freshie ako and to be honest, nakakatakot maging freshie kasi from senior high school, tatawid ka ng college. So, una, new environment, new learnings, iba na yung level of learning style sa college compared to senior high school. And aside from that, new people yung mga meet mo from various walks of life. Iba-iba yung perspective sa buhay, iba-iba yung mga pinaniniwalaan ng prinsipyo. So, advice ko lang, siguro, huwag niyong madaliin lahat ng mga bagay kasi lahat naman yan, lilipas din and darating din at its own pace. Kayo mga freshie, enjoy niyo lang yung pagiging freshie ninyo kasi kapag naging senior kayo, miss ko yan yung pagiging freshie. As time goes by, pahirap din yung mga may-encounter mong problema and yung mga bagay na nahihirapan ka noon, may miss mo siya, parang iisipin mo na, ay, ang dali lang pala noon, nalagpasan ko siya, pero mas mahirap pa pala yung panibagong journey na kakaharapin ko ngayon. Enjoy lang natin yung present. Kasi kung iisipin natin kung ano yung mangyayari bukas, hindi tayo makakapag-focus sa present. So, Just go with the flow lang. Yeah. Having a balanced life po talaga with academics and the time with yourself is really important. Para hindi ka na-drown lang all in ACADS. yeah. Actually, ito pa nga, pag na-feeling nyo napapagod na kayo, huwag nyo munang gawin yung mga bagay or yung mga task na binibigay sa inyo. Kasi kapag pagod yung utak natin, hindi mapafunction ng maigi yan. Hindi tayo makapagbigay ng best natin. As in literal na tulog is life. Kasi kapag natutulog ka, nare-refresh yung utak mo. Yes, po. And nakakapag-isip ka ng mas magandang idea to give sa mga project mo. So, prioritize yourself first. Mental health, physical health, always is first. And of course, spiritual health. Yes, We need po. deeper connection with God. Atin kayang gawin lahat ng mga bagay na meron tayo kung walang guidance sa taas. So, yun talaga yung pinakasusi. Yes po. Always make God as the center of your life. Yun. Thank you po, Kuya. And Thank you so much po. Thank you for your inspiring answer po. Sobrang dami po namin natutunan. Thank We'll you definitely Thank bring... you for giving me a platform din to voice out my mind. So, ask lang po ako, may mga events ba yung actually this year or Yes something po. po? Actually, pwede mag-promote? Go, Yes, Kuya. Ayun. Go po. Actually, may gawing kami ngayon, contest, yung logo designing or logo making contest. So we're planning to change or rebrand the image of Afros. So we encourage lahat ng mga communication student na magaling sa pag-design or may creative mind to create our new logo. So you can visit our official Facebook page. Just search Actions Association of Communication Students. And don't forget to like and follow our page na for more details. Thank you so much for watching our Freshie Talk. We hope you learned something valuable from our conversation. So, once again, this is John. I am Denise, I am Jasmine. and And this this is is Freshie Freshie Talk. Talk.